Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa mga pambumad na eksena, makikilala natin si Majo, ang batang mahiwaga, habang nagtatanghal siya ng isang palabas sa mahika sa kalye kasama ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nabigo ang kanilang pagganap na mapabilib ang mga manunood dahil ang mga panlilinlang ni Majo ay naging luma na at hindi kawili-wili. Nang mapansin ni Majo ang isang kakaibang babae sa karamihan, na interesado siya at pas siyang sundan ito. Ngunit, nang mariing maramdaman ng dalaga ang presensya nito, bigla siyang huminto, na sa harap na siya ng isang sinaunang aparador. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagpasimula ng isang ideya sa isipan ni Majo. Naisip niya ang isang plano para ilabas ang babae mula sa aparador na kanyang inilalarawan bilang isang mangkukulam at pagkatapos ay ipakita ang kanyang mahika upang palayasin ito sa harap ng mga manunood. Naway makakuha ng atensyon ng palabas na ito at muling pukawin ng interes ng mga tao sa kanyang mahika. Lumapit si Majo sa misteryosong batang babae na nagngangalamkam at nag-alok ito na sumali sa kanyang palabas. Kaina na nangangailangan ng trabaho, tinanggap ni Kang ang alok. Habang naghahanda sila para sa kanilang pagtatanghal, nagtungo ang eksena sa isang malaking bulwagan kung saan binibigyan ni Majo ang isang malaking bilang ng mga manunood. Kasama si Kang, sinimulan ni Majo ang kanyang pag-awit at binigkas ang isang orasayon sa ibabaw ng isang kalapit na aparador. Habang tumutugon ang aparador sa kanyang manika at bumubukas, mabilis na itinakip ni Majo ang isang itim na telang mahaba sa harap nito na nagdulot ng ilusyon ng isang multo na lumilipad sa hangin. Tinanong niya ito tungkol sa layunin kung saan tingtay na ipinahayag ng multo na naghihigan dito na nagsasabing kasama ng dagdibong tao ay ang pumatay sa kanya. Sa sobrang takot ng mga nanunood, itinuro ng multo ang isang batang babae na siyang nagpanginig sa karamihan. Bigla, sinunggaban ng multong nakatapi sa itim na tela ang batang babae na itinuro nito. Maya-maya, naglaho ang multo, iniwan ang batang babae na nakabalot sa tela. Pagkatapos ay tumawag si Majo ng palakol at nagsimulang umawit ng isang orasayon. Gamit ang isang malakas na suntok, hinampos niya ang batang babae na nakabalot sa tela na naging sanhi upang gumuho ang buong aparador. Habang nahuhulog siya, nagsara ang aparador. Nang tanggalin ni Majo ang telang patikip, ang batang babae na bumagsak ay wala na sa harap niya. Sa isang iglap, lumitaw ang mga kasamahan ni Majo at tinakpan ang aparador ng tela. Kapag tinanggal nila ang tela, ang aparador ay ganap ng naglaho. Matapos ang kapanapanabot na pagtatanghal, ang batang babae mula sa mga manunood ay ligtas na nakalabas at may buong ginhawa na sa lahat. Ang palabas ni Majo ay nakatanggap ng papuring hanga mula sa mga nanunood na labis na naliw sa kanilang performance. Habang nagtatapos ang palabas, mamaling ang atensyon sa kay Kang na nagbunyag sa lahat bilang isang maliwanag multo. Nagiging malinaw na si Majo ang siyang nag-orkestra ng buong pagtatanghal at kasama niya ang batang babae mula sa audience na bahagi rin ng kanilang team. Nagbahagi si Majo ng isang sandali kasama ang kanyang matalik na kaibigan at pinagnilayan nila ang tagumpay ng kanilang plano. Habang papalapit na sa pagtatapos ang palabas, naghanda si Kang na umalis sa lugar. Pinigilan siya ni Majo at hinimok na sumama sa kanila para sa isang pamamasyal. Ngunit magalang na tinanggihan ni Kang ang imbitasyon at umuwi na lamang siya. Pagbalik ni Kang, nakipag-usap siya ng taos-puso sa kanyang ina. Ibinunyag na nag-iisa siyang nabubuhay at nagkataon pa na kaarawan niya ang araw na iyon. Nakaupo siya mag-isa, kumakain ng isang hiwa ng cake. Nagtayo si Kang ng tolda sa loob ng kanyang maluwang na bahay kung saan madalas siyang natutulog dahil sa takot na mag-isa sa malaking espasyo. Habang nakaupo siya sa kanyang tolda sa gabi, naramdaman niya ang isang nakakakilabot na presensya para may nagbubukas ng zipper sa pinto ng kanyang kwarto. Nagunat siya nang makita ang dalawang yumaong bata sa harap niya. Kalaunan, nakita natin si Kang na nakatayo sa tabi ng kalsada kung saan nangyari ang trahedya na kumuha sa buhay ng mga bata. Naantig sa pangyayari, nakipag-ugnayan siya sa mga pulis at iniulat na ang aksidente ay sanhi ng isang lasing na lalaki. Ibinahagi niya na ang impormasyon ay ipinadala sa kanya ng mga espiritu ng mga namatay na bata, isang patunay ng kanyang kakaibang kakayahan na makakita at makipag-usap sa mga patay. Sa mga sumunod na araw, makikita si Kang sa set ng palabas, kumakain mag-isa at tila nawawala sa kanyang mga iniisip. Pinagmasdan siya ng mabuti ni Majo, ang kanyang kaibigan, na naging dahilan para siya ay mahiya kaya umalis na lang siya. Ngunit nakialam si Majo at kinwestiyon ang pag-alis ni Kang. Ipinaliwanag ni Kang na balak niyang umuwi pero hinikayat siya ni Majo na manatili at binigyang diin na ang buong koponan ay kumakain sa labas. Matapos ang matinding pagpipilit ni Majo, pumayag si Kang at sumama sila. Habang nakaupo silang lahat para kumain, ibinahagi ng kaibigan ni Majo ang isang personal na karanasan, isang panaginip. Ikinuwento niya na binisita siya ng kanyang lola sa panaginip kagabi. Sa gitna ng pagkain, ipinaliwanag ng kaibigan ni Majo ang matangkad na panaginip kung saan pinagalitan siya ng kanyang lola dahil hindi siya bumisita habang buhay pa ito.
Napatawa si Cam at humanaklak ng malakas na umanangaw sa buong silid. Ngunit habang papag-o-bago ang kilos ni Cam dahil sa kalasingan, inilipat niya ang kanyang galit kay Madjo, pinagalitan ito at kinwestiyon kung bakit niya siya dinala sa pagtitipon. Sa sobrang galit, hinawakan ni Cam ang damit ni Madjo at pinulit ito, bago siya agad nang humingi ng tawad at dali-daling umalis ng patabog. Ang biglaang pag-alis ni Cam ay nag-iwan sa ibang miyembro ng koponan na nagugulungan sa kanyang sobrang puot at biglaang pagsiklab ng galit. Kinabukasan, ipinakita na naghahanda si Madjo na umalis patungo sa isang hindi pa isiniwalat na destinasyon na nag-iiwan sa mga manonood na mas lalong interesado sa kanyang mga plano. Sa pag-uwi niya mula sa paliparan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Cam, humihingi ng paumanhin sa kanyang nakaraang pag-uugali. Habang nag-uusap sila, nagulat si Cam nang makarinig ng malakas na sigaw na nagmumula sa isang pinta sa kanyang bahay. Nang imbestigahan niya ang pinagmulan, nasaksihan niya ang isang malamot na figure na kumulabas mula sa larawan na nagpatayo ng balahibo niya sa buong katawan. Sa sobrang takot, nagdago si Cam sa isang sulok ng bahay. Maya-maya, tumunog ang doorbell at nang tingnan niya, si Madjo ang nakatayo sa labas. Nag-aalala siya sa tunog ng kanyang mga sigaw sa telepono, kaya't naglakad si Madjo para tingnan ang kalagayan ni Cam. Sa loob ng bahay ni Cam, nakita niya ang isang batang nagkukubi sa isang sulok. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Cam tungkol sa presensya ng bata at ipinaliwanag nito ang bata ay malamang nakatira sa kanilang kapitbahayan at posibleng naglalaro ng tagwan. Iminungkahi ni Madjo na sumali sa laro at inimbitahan si Cam na makipaglaro. Ngunit nung hanapin nila muli ang bata, wala na ito kahit saan. Ilang sandali pa, muling lumitaw ang bata sa isang sulok na ilan para magtago si Madjo at Cam sa magkahiwalay na lugar. Nagulat sa biglaang pagbitaw nito, mabilis na tumakas ang bata, naiwan si Madjo at Cam na magkausap sa tabi. Matapos umalis si Madjo, kinausap ni Cam ang kanyang kaibigan, malamang naghahanap siya ng kapanatagan o kaya ay tinatalakay ang mga kakaibang nangyari. Ibinahagi ni Cam ang tungkol sa pagbisita ni Madjo sa bahay niya at ang isang nakakakilabot na pangyayari habang natutulog si Madjo. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Madjo nang maramdaman niyang may dumaan sa kanyang kama. Nagulat siya, binuksan ng ilaw, ngunit sa harap niya ay nakatayo ang batang lalaki mula sa bahay ni Cam. Labis ang takot ni Madjo, ngunit nanatili ang nakakatakot na presensya ng bata, nakatikip sa salamin kung saan nakabantay ang bata sa likuran niya. Dahil sa matinding takot, natisod si Madjo at tumakas palabas ng bahay, tumatakbo ng mabilis sa labas. Nang naghahanap siya ng kapanatagan, kinausap ni Madjo si Cam nung may daradalang bote ng alak at hinimok siyang uminom para maibsan ang kaba. Sa mahinang tono, ipinagtapat niya na ako ay nakakakita ng mga patay. Napagtanto nilang mahalaga ang mensahe ng bata, kaya't nagmungkahi si Cam na maaaring may mensahe ang bata para sa kanilang dalawa. Si magkasama silang pumasok muli sa bahay, kung saan muling niyakap ni Madjo ang balikat ng bata na biglang nasa harap niya. Habang inilalagay ni Cam ang kanyang kamay sa ibabaw ng bata, nakaranas siya ng isang malinaw na pangitain. Ginabayan ng pangitayang ito, sina Cam at Madjo ay nagsimula ng sundan ng direksyon nito. Dumating sila sa isang lugar na minakahan ng trahedya kung saan isang babae ang naaksidente ng malubha na nagresulta sa pagkawala ng kanyang anak. Mabilis na tumawag si Madjo ng ambulansya at dumating ito upang dalhin ang nasugatang bata at ang kanyang ina sa kaligtasan. Sa pagdating ng bukong liwayway ng bagong araw, umalis ang ambulansya, dala ang pag-asa para sa bata at sa pagdating ng kanyang ina. Bago tuluyang nawala, ipinahayag ng bata ang kanyang pasasalamat kina Cam at Madjo para sa kanilang napapanahong intervention. Kasunod ng malalim na karanasang ito, inakay ni Cam si Madjo sa isang mapayapang tabing-ilog. Dito ipinagtapat niya ang tungkol sa kanyang nakaraan at ang kanyang nakaharap na kamatayan. Isinaysay niya ang isang kabiglang aksidente habang sakay siya ng school bus. Kamatayan bago siya mahimanang nakaligtas. Habang ibinabahagi ni Cam ang matinding karanasan niya, ipinaliwanag niya kung paano sinimulan niyang makita ang mga multo ng kanyang mga yumaong kaibigan at iba pa matapos ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Ipinahayag din niya ang pag-iisa at pag-abandona na kanyang naranasan bilang bunga ng mga pangyayaring ito. Damihin ang bigat ng kalungkutan ni Cam na umalangaw sa pampang ng ilog habang siya ay sumisigaw sa kanyang yumaong kaibigan, nagtatanong kung hanggang kailan siya hahayaang magdusa ng mag-isa. Bilang pagtanggol at pakikisa, nanindigan si Madjo sa tabi ni Cam at panangakong walang anumang pinsala ang mangyayari habang siya ay nandoon. Magkasama nilang iniwan ang pampang ng ilog, determinado na harapin ang anumang hamon na maaaring sumalubog. Kinabukasan, natagpuan ni Cam at Madjo ang kanilang mga sarili sa isang bar kung saan naghahanap si Cam ng muling kasiyahan sa alak. Nag-aalala si Madjo para sa kanya, kaya inalok niyang ihatid si Cam pauwi. Ngunit maring tumanggi si Cam.
Bilang tanda ng pag-aalaga at proteksyon, dinala ni Madjo si Cam sa sarili nitong tahanan kung saan naghanda sila para magpahinga para sa gabi. Habang nagising si Madjo sa nihi ng tubig na tumutulog sa kanyang mukha, tumawala siya at nakakita ng multo ng kaibigan ni Cam na nakatambay sa bubog. Nakaawang ang parang nakakatakot na ngiti, nakakatulong sa panginginig sa kanyang bulugan. Naramdaman ni Madjo ang matinding takot, kaya daan-daan tinakpan ni Cam ang mga mata niya gamit ang kamay, at tiniyak na huwag siyang titingin na ang multo ay aalis din naman. Gumawa si Cam ng pansamantalang tolda para kay Madjo na nagsilbing kanilang panluman. Sa buong gabi, naghanap sila ng kapanatagan sa piling ng isa't isa, isang panluman mula sa nagsisilab na multo sa itaas. Sa pagbubukang liwayway, bumalik ang kaibigan ni Madjo mula sa trabaho at nakita si Madjo at ang magkasama sa tolda na nagdadala ng ginhawa at pamilyar na pakiramdam sa sitwasyon. Labis na nasaktan si Cam nang marinig ang masasakit na salita ng kaibigan ni Madjo na pinilit siyang maramdaman ng kalungkutan at pag-iisa. Dahil sa matinding lungkot, umiiyak siya at umalis sa lugar. Kinabukasan, habang naghahanda ang kukunan ni Madjo para sa kanilang paparating na palabas, napansin nilang wala na si Cam. Doon pumasok ang matinding kalungkutan kay Madjo. Samantala, sa kanyang tahanan, binisita si Cam ng kanyang mga online na kaibigan na nagdala ng pagkain at kasiyahan na nagpasigla sa kanyang kalooban. Nagpapasalamat siya sa kanilang suporta at nasisiyahan sa kanilang pagsasama, nagtatawanan at nagkukwentuhan sila. Maya-maya, tinawagan ni Madjo si Cam at ipinahayag ang kanyang pananabik na makita siya, pati na rin ang pag-hingi ng tawad para sa ginawa ng kanyang kaibigan. Naantig sa kanyang mga salita, pumayag si Cam na makipagkita sa kanya. Habang papunta sa lugar ng pagkikita, napadaan si Cam sa isang palabas ng mahika at nasuyapan ng espiritu ng kanyang kaibigan sa gitna ng maraming tao. Nagulat at natakot siya nang makita yun, at natisod sa bahagi kung saan mga kamay na hindi nakikita ang umaabot para patatagin siya. Nang maramdaman niya ang matinding pagkabalisa, dumating si Madjo upang iligtas siya. Malikhaing isinama ni Madjo ang nakakatakot na karanasan iyon sa kanilang palabas ng mahika na nagpasigla sa mga manunood. Humanga ang lahat sa positibong pagtanggap ng mga ito. Pagkatapos, tinanong ni Cam si Madjo kung mayroon siyang mga alalahanin tungkol sa kanilang relasyon at kung paano ito nakaapekto sa kanyang buhay. Tonyanatag ni Madjo si Cam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang malalim na pagmamahal at ang pagnanais niyang ibahagi ang kanyang buhay kasama siya. Naantig kay Cam ang mga sinabi ni Madjo, kaya't sinamahan niya itong pauwi. Kinabukasan, habang naghahanda si Madjo na umalis sa bahay ni Cam, pinagmamasdan siya ng espiritu ng kaibigan nito mula sa gilid, isang tahimik na saksi sa kanilang mga interaksyon. Sa pag-alis ni Madjo, nasangkot siya sa isang aksidente sa kalsada pinasasangkutan ng isang crane. Sa kabila nito, mahimanang nakaligtas siya sa banggaan na lalong nagpalito dahil walang driver ang crane na sangkot sa insidente. Paglabas mula sa sasakyan, muntik na siyang matamaan ng isang napakalaking karatula. Samantala, habang inaayos ni Cam ang kanyang bahay, nakatuklas siya ng isang lokat na pagmamayari ng kanyang yumaong kaibigan. Hawak-hawak ang mahalagang alaala, naglakad siya papunta sa bulwagan kung saan ginagawa ni Madjo ang kanyang mahika. Nabighani si Cam sa pagtatanghal, nakikisabay sa pagsilip ng kanyang lokat, isang tahimik na paalala ng pagpanaw ng kanyang mahal na kaibigan. Habang nagbubukas ang mahika sa entablado, pamwesto siya sa gitna ng mga manunood, sabit na naghihintay sa sandaling isisiwalat ng aparador ang mga sekreto nito. Nang bumukas ang pinto ng aparador, lumitaw ang isang malamulto na pigiran na nababalutan ng itim na nagpang-inig sa karamihan. Nang tanungin ni Madjo kung sino ang pumatay sa multo, ipinaglipat ni Cam ang atensyon sa ibang lugar, ngunit bigla niyang itinuon ng pansin kay Madjo mismo. Sa isang nakakagulat na pagbabago sa mga pangyayari, inakay ni Cam si Madjo papunta sa sarili niyang aparador, na nagdulot ng pagkagulat at takot sa mga manunood dahil ang pagbabagong ito ay hindi nakapaloob sa original na plano ng kanilang pagtatanghal. Nang buksan ni Madjo ang aparador, laking gulat ng lahat nang makita nila si Cam na nakakulong sa loob ng isang aquarium na puno ng tubig at nahihirapang makalaya. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga nanonood habang pilit siyang binabantayan ni Madjo upang iligtas siya mula sa kanyang pagkakakulong. Habang sinusubukang basagin ni Madjo ang aquarium gamit ang isang parakol, hindi inaasahang lumipad dito sa ere at nawalan siya ng malay. Sa loob ng aquarium, kinuha ni Cam ang lokat at sinimulang ayalay dito sa espiritu ng kanyang kaibigan, sinisimula ng paglalakbay pabalik sa araw ng kaunos-lunos na aksidente sa kanilang school bus. Naalala ni Cam ang kanyang malapit na ugnayan sa kanyang kaibigang nagmamayari ng mamahaling lokat, isang natatanging pamana mula sa kanyang lola. Hiniling niya sa kaibigan na isuot ito ng sandali bago ang aksidente. Sa kasamang palad, nang nakasuot na ng lokat ng kanyang kaibigan, naganap ang aksidente sa school bus na bumangga at tumalon sa ilog. Sa pagdating ng rescue team, hinarap nila ang masalimuot na hamon ng pagbibigay at lumilikad ng atensyon sa mga nasugat ng bata habang nahirapan silang sumpuin ang bigat ng sitwasyon.
Habang nakaharap ang pangkat ng pagsadyap sa malagim na katotohanan na isang buhay lamang ang kanilang nailigtas sa sandaling iyon, napansin nila ang kwintas sa daig ni Cam at napagtanto na siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Dahil dito, binili nilang bigyang unang lunas si Cam habang naiwan ang kanyang kaibigang malungkot na binawian ng buhay dahil sa malubhang mga pinsala. Pagdating ni Cam sa ospital, tinanggal ng mga doktor ang locket at ibinigay ito kay Cam para sa kanyang ina, ngunit hindi sinasadya na naiwala ito. Lingid sa kanilang kaalaman, ang simpleng pagkakawala ng locket na ito ang nagpasimula ng isang sunod-sunod na mga pangyayari na nagpaligalig sa kaluluwa ng kaibigan ni Cam at nagdulot ng matinding pag-aalala kay Cam sa kasalukuyan. Sa kasalukuyang eksena, muling isinusuot ni Cam ang locket ng kanyang kaibigan. Himala, nang ikabit niya ito sa kanyang leeg, iniligtas siya mula sa aquarium. Gayunpaman, nanatili pa ring walang malay si Majo, kaya pareho silang isinurol sa ospital. Nang magkamalay si Majo at malaman ang balak ni Cam na iwan siya, napunusan ng emosyon. Inabot niya ang kamay ni Cam habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha at nagmamakaawang manatili ito sa tabi niya. Habang nakaupo si Cam sa eroplano, nilapitan siya ng isang air hostess at nagsimulang lumitaw ang kaluluwa ng kanyang kaibigan. Nang magsimulang gumalaw ang eroplano, si Majo na sabik na naghihintay sa pag-alis ni Cam sa paliparan ay nakarinig ng anunsyo tungkol sa kahirapan ng eroplano. Napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit napuno rin siya ng pag-asa. Pagbalik ng eroplano, sumugod si Majo sa tabi ni Cam at ibinuhos ang kanyang taos-pusong damdamin. Ipinahayag niya ang kanyang malalim na pagmamahal at ang kanyang pagnanais na gugulo ng kanyang buhay kasama siya. Gayunpaman, ibinaling ni Cam ang kanyang atensyon sa itaas, at hinimok si Majo na tumingin sa kung saan naroon ang kaluluwa ng kaibigan. Itinuro niya ang walang hanggang presensya ng pagmamahal ng kanyang kaibigan, sumisimbolo sa walang katapusang ugnayan na kanilang pinagsaluhan. Naantig sa mga salita ni Cam, muling pinagtibay ni Majo ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Dahil sa panibagong pag-unawa at pagmamahal, mas napapalapit sila sa isa't isa, nakakakita ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsasaluhang mga sandali. Sa pamamagitan ng nakakaantig na pagkakasundo na ito, nagtapos ang pelikula na nag-iiwan sa mga manunod